Maingat daw ngayon ang mga investors sa pamumuhunan sa bansa dahil sa flood control scandal. Kaya ang BSP on the move para mabawasan ang negatibong epekto nito sa ekonomiya. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tuloy ang wait-and-see attitude ng investors pagdating sa pamumuhunan sa bansa ngayong 2026. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Zino Ronald Abenoja, cautious optimism ang pinaiiral ng mga namumuhunan. Bagamat tuloy sila sa pamumuhunan sa Pilipinas ngayong taon sa kabila ng economic slump bunsod ng flood control scandal. Marami halimbawa, patuloy tayong nakakatanggap ng interest sa renewable energy, sa electronics, sa property sector, sa financial sector. So ito, mga opportunities pa rin na pumasok yung mga foreign investors. So malamang nag-aantay lang sila kung anong mangyayari sa nangyayaring investigation, sa mga reforma na gusto ipatupad ng gobyerno. Ito rin ang balak ngayong mas malaman ng Bangko Sentral sa pamamagitan ng mas madalas na pagsasagawa ng Business Expectation Survey o BES simula Q1 ng 2026. Ang BES ay sumisilip sa mga sentimiento ng mga negosyo sa pamamagitan ng pag-survey sa kanilang mga opinyon sa kasalukuyang quarter, sa susunod na quarter at sa buong taon pagdating sa inflation, galaw ng piso kontra dolyar at business expansion. Imbis na kada quarter, gagawin na itong buwanan, katulad ng inflation reports at labor force surveys ng Philippine Statistics Authority. Ganito rin ang balak nilang gawin sa Consumer Expectation Survey o CES, na ang layo naman ay malaman ang sentimiento ng mga mamimili. Pwedeng yung kabuuang inflation bumabagal, pero meron mga ibang commodities na talagang mas mahalaga sa kanila at ito yung talagang nakaka-apekto sa kanilang araw-araw na buhay. At itong mga surveys na to, makikita natin kung ano itong mga produkto na to at kung nagbabago ba yung mga produkto na kinoconsider nilang importante. Ani Abenoja, batay sa mga nakaraang CES, ilan sa mga presyong kanilang binabantayan na may direct impact sa inflation ay ang bigas, karne, gasolina at pamasahe. Ayon naman kay BSP Governor Elly Remolona Jr., pwedeng magkaroon ng isa pang rate cut ngayong Pebrero. Titingnan namin kung ano bang demand side, anong supply side, mga ganon. Pwede may cut pero we'll see. In February po go. February, yeah. Hindi ito, well, one meeting at a time. Dagdag ni Remolona, binabantayan din nila ang galaw ng US Federal Reserve na nag-hold din kamakailan ng kanilang interest rates. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Pilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.